Hoy, what's up, GoFam? Alright, di na matapos-tapos yung usapin natin ng glyphosate, GoFam. So, madami na kami na-experience niyan. Minsan, alam mo yun, hindi mamatay-matay yung damo, spray ka na ng spray, nandun pa rin, may mga namamatay, may mga part na hindi namamatay, ganyan. Okay, so, eto yung na-obserban ko, GoFam, when it comes sa pag-spray ng herbicide, particularly yung glyphosate. So, nasa tamang paggamit at saka tamang timing, GoFam. Okay? Marami akong nakikita. Okay? And eto, na-experience na rin namin nun. Bakit di namin mapatay-patay? Naging problema na rin namin yung mga damo sa aming mga maisan noon. Kasi sabi namin, bakit yung ibang area, ang linis-linis. Yung sa atin, dito sa area natin, kahit spray tayo ng spray, hirap na hirap tayo. Okay? So, nangyari dyan, GoFam, nagkakaroon tayo ng glyphosate tolerance. Ibig sabihin, na-sprayan mo, hindi mo napatay, so yung next na generation nun, GoFam, mahirap na siyang puksain. Na-try namin to sa palayan. Okay? Hindi ko na babanggitin kung ano yung herbicide na ginamit natin sa palayan. Pero yun yung pinakamahal ngayon. Okay, lagyan mo sa comment section kung ano yun. Yun yung pinakamahal ngayon. Nagkamali yung kasama natin, GoFam, half dosage yung nailagay niya. So instead na ubusin niya yung isang litro para sa isang hektarya, ang nagamit niya lang ay wala pa atang kalahati. Okay, na-spray niyo yun. And walang nangyari, hindi namatay. Okay, medyo nagyelo ng konti pero hindi nagtuloy namatay. Ngayon, eto na ngayon. Nung i-sprayan na namin, gumamit na kami ng iba. Okay, tamang dosage na. Yung iba nga, tinaasan pa namin yung dosage. Hindi na namatay yung mga damo, GoFam, kasi nga nagkaroon na ng tolerance. Yun. Okay. So, balik naman tayo ngayon. Ito yung mga common mistakes ng mga farmers pagdating sa pag-spray ng glyphosate kaya hindi po namamatay yung kanilang damo. Una is yung nasa dosage. Okay, dosage. Minsan, under dosage yung nangyayari. Okay, kailangan natin po i-check yun kasi minsan malabnaw yung ating templada, yun yung nangyari. Or minsan hindi nahahalo ng mabuti. Kaya kung makikita nyo, last time sa aming vlog, hinahalo na namin ito sa drum. Hindi na siya per tank load. Kasi minsan dun nagkakaproblema. Number 2 is yung timing ng application. Minsan masyado na talagang matanda yung damo. 'Di ba? Kasi nga ang mga rason minsan napabayaan, hindi na asikaso, ganyan. So pag mas matataas na yung damo, GoFam, kailangan natin taasan yung dosage at hindi lang yon, which is yung number 3, yung way ng application. Okay, ito na-experience natin. Minsan, masyadong mabilis yung mga nag-a-apply. 'Di ba? Parang winawasi-wasiwas lang. So kailangan talagang mabasa, matamaan talaga from, alam mo yun, from yung base niya hanggang sa tip nung damo, yung ini-sprayan natin, GoFam. Kasi minsan, 'di ba, parang pakyaw gumalaw yung mga nag-i-spray natin para matapos lang. Total, ganun din lang naman yung bayad. Ayun, tapos. Okay? So, number 4 na nakikita ko pa na yung problema, GoFam, is yung sa panahon. Okay? Ang glyphosate, GoFam, ang gusto niyan, early in the morning or late in the afternoon at saka most preferably, basa ang lupa. Okay, hindi ka pwedeng mag-spray ng tuyong-tuyo ang lupa. Okay, pag yung tirik na tirik. Iba naman yung glufosinate. Ang gusto naman nun, GoFam, tirik na tirik. Ayaw niya ng merong mga hamog-hamog. Ayan, okay? Grabe yung boses ko. At saka syempre, yung panghuli na nakita kong may epekto, GoFam, kapag kinuha mo yung tubig mo sa nawasa, yung merong, yung chlorinated na siya, GoFam, parang meron din siyang epekto. Mas maganda pag kinukuha mo siya sa deep well o alam mo yun, basta sa malinis na lugar pero wala siyang chlorine. Okay, so pag nasundan mo yung 4-5 tips natin, GoFam, hopefully mas makontrol mo ang iyong mga damo.